Ayan guys, to the rescue ang barangay at Meralcon. Dito sila ngayon sa tapat namin. Bumagsak tong malaking puno ng Nara. Sumandal dito sa may kuryente. And delikado kasi maraming mababagsakan na tao tsaka ano dito sa kabilang bahay. Marami pa naman sasakyan dito sa tabi namin. Grabe, babagsak na yung puno. Ayan o, tumumba na, sumandal dito sa ano, dito sa may kuryente. Sobrang lakas ng hangin, di na kinaya, tumumba na rito. Buti walang na-aksidente, wala pang natamaan. Pag pinatagal to ng barangay, baka magkaroon ng ano dito. Malaking abala dahil itong malaking mga wires dito, baka maputol. At delikado rin sa mga dumadaan. Ayan no. Uy, wag na kayo lumabas. Baka maano kayo dyan ng wire. Baka biglang pumiglas yan eh. Ayan no. Tumumba yung malaking puno dito guys. Lalabas ako ha. Uy, wag na kayo lumabas. Baka biglang umano yan oh. Maputol yung mga wire. Live wire yan. Hindi nyo alam kung sa kayo tatakbo dyan. Yan, pag ano yan, naputol. Ayan, dami ng tao dun, oh, sa labas. Hindi kami makalabas dito kasi nakaano yung mga wire dito. Baka biglang maputol yung puno. Tapos madaganan yung mga wire. Delikado rito sa amin. Buti na lang andito agad yung barangay to the rescue. Ito, ang laki ng puno. Sumandal dito sa may ano, sa mga wire. Ang lalaki pa naman ng mga wire dito. Sana patayin mo na ng Meralco yung mga kuryente rito. Baka biglang ano, maputol. Ay, Kuya Mike, mega loud shoutout sa'yo, Kuya Mike Drilon Yamson. Ito, Kuya Mike, tumumba yung ano, puno rito sa may tabi namin. Ayan o, sa may, buti hindi dito sa amin bumagsak. Kung dito sa amin siya bumagsak, baka natabunan itong ano namin, yung bubong namin dito. Ayan o, abot dito yan sa amin o, dito. Buti lang hindi dito ano, yung lakas ng hangin. Papupuntang kalsada, kaso lang delikado rin doon sa kabilang bahay. Tatamaan yung kabilang bahay. Pero nga ng payo mo. Wala rin dala. Ayan, nandito. Nandito na yung mga barangay. Naka-ready na sila dito. Hindi kami makalabas kasi baka biglang ano, mapigtas yung tali, ay yung itong mga wire. Ayan o. Tatama dun sa kabilang bahay, ayan o. Abot na abot sa kabilang bahay. Sobrang lakas ng hangin. Hindi na kinaya ng puno. Ayan, sana konti-konti nilang ano, maputol. Buti na lang at ayan, na i-report agad. Kasi pag di na-report to, nako, daming maabala. Marami pang pwedeng maaksidente. Marami pa namang sasakyan na dumaraan at saka mga tao rito sa amin. Kaya nga Renan, dapat nga naputol na to, kaso lang matagal na tong report, matagal na tong ano, report. Kaso lang hindi pa natatanggal, hindi nila alam kung sino yung mag-a-action, kung yung barangay ba o ang Meralco. Ito na yung ano, barangay, nandito na yung barangay. Nandito na sila. Lakas ng ulan.
Ay, lamig. Ang daming tao rito sa labas. Hindi ako makalabas. Baka biglang biglang maputol. Oy, si Thunder lumabas. Sinabol niya yung aso. Baka makakagat. Thunder! Kaya nga yung mga sasakyan dito delikado rin kasi baka pag naputol tong yung wire, tatama dito sa mga sasakyan na nakaparada rito sa labas. Ito nakatumba na oh. Pati tong bakod namin nadali na. Ito tutumba na rin to. Delikado talaga to. Ang dami pa namang kabahayan dito na maano yung mga wire. Dadali. Yan, ang daming dumada, no. Hindi nila alam kung paano puputulin to. Lalo't ganito kalakas ang ulan. Delikado. Ito na yung mga taga-barangay. Dapat may report to sa Meralco para mapatay muna yung ilaw nila. Ang lakas ng hangin. Lamig. Buti na lang biglang bilis na dumating ng mga barangay dito para ma-rescue at saka para din yung mga dumadaan. Kasi delikado to, live wire to eh. Konting pigtas lang dito. Ito pa naman yung pinakamalalaking wire. Delikado. Doon pa yung main na yung poste sa kabila. Ate Reg, lakas ng bagyo, Ate Reg. Damang-dama namin dito sa Quezon City. Eto, wala na nga dahon to, tumumba po. Tinanggalan na ng mga dahon dahil nga ganito, napalapit ang bagyo. Kaso nga lang, talagang tumumba na, hindi na kinaya. Nara pa naman to, ayan oh. Ayan, lakas ng ulan. Oh, lamig. Ang dami na, nagumpukan na yung mga tao rito. Di na rin sila pwede dumaan dito. Sobrang lakas ng hangin. Anytime pwede itong tumumba. Baka madaganan pa yung mga dumaraan dito. Kaya dapat isarado muna yung daanan. Naghihintay pa ng ibang rescue. Dahil nga akala nila maliit lang yung puno na natumba. Pero hindi kaya nitong dinala nila na sasakyan ito. Ayan, so kailangan mas mataas. Ito yung mga sasakyan nandito, ayan oh. Maanuhan ng puno at saka ng wire. Meron pa dun sa taas, dun. Banda ron. Asalan, hindi ko makita. Hindi ako makalabas. Baka bigla magtakbuhan dito pag tumumba tong puno. Baka maano pa tayo. At least dito, safe tayo dito sa loob ng bakuran. Ayan, hindi namin napansin tumumba na pala yung puno rito. Medyo lang to, kani-kanina lang. Ayan, lakas ng ulan eh. Tsaka ang lakas ng hangin. Ayun.
Ayan na nga po, mas lalong lumalakas. Mas lalong lumalakas ang hangin. Woo! Lamig. Ay, lakas ng ulan. Oh, Ate Reg, ang lakas ng hangin dito. Nagkakalambugan yung mga bubong ng mga kapitbahay. Ayun, kahit paano naman matibay-tibay ang ating mga bubong. Ayun nga lang, nakakatakot din lumabas. Lalo na pag may mga lumilipad na mga bubong galing sa mga kapitbahay. Ayan, lakas na ng hangin. So inaantabayanan natin to. Kailangan matanggal tong puno rito para makaiwas din dun sa mga tao na dumadaan dito tsaka sa mga residente, dahil nga once na naapektuhan tong linya ng kuryente na to, isa sa pinakamalaki na linya dito sa street namin ng mga kuryente rito. Ayan tumumba na yung puno rito sa bakod namin. Buti hindi dito sa may bandang loob bumagsak yung puno. Kung dito sa amin, baka siguro, ayan, baka may natabunan. Nabagsakan dito sa amin, sa bahay. Ayan yung wire ng namin ng Converge. Hi Ate Pobre. Ate Pobre ko lagalag, ayan, nandito kami ngayon sa may bakuran namin. Kasi nga, hindi namin napansin, bumagsak pala tong puno rito, dito sa bandang bakod namin. Ayan pati yung bakod namin, nadamay. So, ayan, pag bumagsak to, yung bakod namin, matatangay din. Dito kami sa Quezon City, ate, sa Payatas. Ito sa street namin, itong wire na to. Ito yung nadaganan ng malaking puno, itong Nara. Ayan, tinanggalan na nila ng dahon to kasi nga darating to malakas na ulan. Kaso lang, hindi pa rin kinaya. Malambot na kasi ang lupa rito. Yan, yung pinag-anuhan niya. Malambot na yung lupa kaya tumumba na siya. Ayan, meron pa doon sa pinakamataas. Ito kasi yung dito, tubig dito, ayan yung galing sa bubong nila. Ayan, tumatama dito sa may lupa rito, sa banda rito, yung pinagtaniman. Kaya medyo medyo malambot na yung tubig. Tsaka dahil nga umaga pa lang, naulan na rito, malakas ng ulan, lumambot yung lupa, kaya hindi na kinaya ng lupa na i-hold yung puno. Kaya yan tumumba na. Ayan, nandito po mga rescuer para pinaplano nila kung paano nila tatanggalin tong puno na sumandal dito sa may kuryente. Ayan, hinahangin, baka dito tumama. Pero hindi naman na siguro babalik dito yan. Ayan Baka biglang baka tumama rito. Tapos kanya kapag nagano siya, baka mas mabigat yung banda yun Ayan, dami na rin tao dun sa labas. Ayan, bawal na dumaan dito. Sinarado na nila Sinarado na nila yung street. Ayun, ano yun?
ba ang laki nila? Ha? Ay, Kabsat Moore! Ay, Kabsat! Elizabeth Manzano, hello po. Evangeline Batang, hello po. Adda kami ito'y Kabsat, na tumbada ito'y dakil nga kwa, kayo. Na kwa na DJ kwa, wire nga nagdakilan. May atahan nga umunig ito'y kwa, ayan mi. And so yung barangay nagtawag ng ng Meralco na mas malaki pa kasi hindi kakayanin yung dinala nilang sasakyan, yung pang-rescue para pang-putol dito. Tsaka delikado rin, kailangan i-coordinate nila sa Meralco na yung linya dito ng poste or ng mga wire kailangan ma-disable or kailangan matanggal nila yung kuryente na nasandalan nitong puno para nga hindi sila maaksidente habang pinuputol itong malaking puno na sumandal dito sa wire. At kailangan nga rin na maagapan dahil nga maraming ang dumadaan dito na maaari pwede rin maaksidente at saka mga sasakyan na nakaparada rito. Yo guys, please shout out to my brother. Yo guys, first is showing. King, huwag ka pumunta dyan pag naputol yan mapipigtas yung yung mga kable na dyan, tumalsik sa atin dito. Lakas ng hangin. Oo nga po, damang-dama namin ang signal number 3 dito. Kaya yun nga, ingat po sa lahat. Sa buong Metro Manila, ayan, sa buong Rizal, lahat ng dadaanan po ng Bagyong 1. Ayan grabe lakas. Silong lang ako at baka tayo ay maliparan ng mga bubong na lumilipad. Ay, Mami Gina Vergara. Jeffrey Yasert, hello po. Thank you, Mami. Kabsat, mas malakas yata doon sa bandang north pero dito malakas din ang ulan at malakas marami na ring binabahang area dito sa Quezon City. So marami na rin mga bayan na lubog na rin sa baha. Pag hindi pa tumila o nagtuloy-tuloy ang ulan dito sa bandang area ng Metro Manila, yan, marami pa na lugar na lulubog at yun nga yung mga inaantabayanan din yung mga tulay, lalo-lalo na dito sa habaan ng river ng San Mateo, Montalban hanggang Marikina kasi nga ang Marikina ang pinaka basin ng lahat ng mga tubig na bumabagsak mula sa kabundukan ng Rizal. Kaya yan sa mga nasa Marikina po, mag-iingat po kayo at lagi nyo pong antabayanan. Ang LGU po natin ay laging nag-update para po sa level ng river or ng Marikina River. Kaya mag-iingat po ang lahat at magsilikas na po kung maaari habang mababa pa ang tubig dahil nga mahirap na po na habang natutulog po tayo sa gabi mas lalong nakakatakot po at hindi tayo maging aware sa pagtaas ng mga tubig sa mga tulay dahil ito nga po ang sanhi ng paglubog ng ibang mga kabayanan, yung mahihinang pundasyon ng mga reef craft or mga flood control na ginawa ng ating mga DPWH. Yung iba bumibigay na kaya yun nagsasanhi ng pagbaha sa mga kabayanan.
Ay, Madam Ski. Kamusta kayo dyan, Madam Ski? Ayan, mag-iingat kayo dyan, Madam Ski. Lalo na't mababa ang area ninyo. Lalo na't binabaha dyan sa bandang Mandaluyong. Mag-iingat kayo, Madam Ski. Ayan na. Ayan na po. Umuuyog po yung puno. Umuuyog yung puno. Baka, ano, yung way po niya mas lalo pang umaano dito sa may wire. Ayan, umuuyog po yung ano, yung sanga ng puno. Okay naman, Madam Ski, yun, damang-dama namin yung lakas ng ulan dito, lakas ng hangin, nagkakalampagan ng mga yero, ayan, sana kumpleto pa rin yung yero namin pagkatapos itong ulan, pagkatapos itong bagyo, ang signal number 3, ayan. Sinarado na nga po yung kalye namin dito. Dahil nga para makaiwas na rin doon sa mga tumatawid dito at sa mga sasakyan. Dahil anytime po baka bumagsak itong malaking puno or malaking sanga ng Nara. Yes guys, so here in Kansas City is red rainfall. Yeah. And you can see rescue is on the way right now. So yeah. Ayan, nakaantabay naman po siguro ang mga Meralco, ano? Dahil nga dito sa mga ganitong sitwasyon, kailangan talaga ng mag-rescue or ng mga rescuer na galing sa ating mga LGUs, lalo sa mga barangay. Asan sila?